ka-friendship, nilagay na po natin yung kangkong natin. Yan ang magiging ulam po natin this lunch. Samahan niyo po kami mga ka-friendship sa ating pananghalian. Mabuti na nga lang mga ka-friendship, nakarating na ako ng bahay kasi biglang ulan. Init ulan, sakit ang dala. So sige, bye mga ka-friendship, stay tuned. Mga ka-friendship, buto-buto lang. Friendship, nasa bahay na po tayo. Kanina pa ako nakarating. So, sa ngayon mga ka-friendship, dahil galing tayo sa palengke, matik na po yun na bumili po tayo ng ulam. Magkano kilo ng sitaw po yan? 120? Pero maliliit. Haloko yung mga presyo mga ka-friendship. Dati 20 pesos lang, pero ngayon 85 pesos na. Medyo bumaba na nga dito. Ano yung kilo? Ay. Sour cream? Excuse me. Hello, madam. How are you? Why? Wow, what kind of kale is that? My God. My God. Ilonggang friendship natin dito sa palengke. Shout out ka boy. Shout out sa nagbantay dire. Kapag ko kami ang bago ko. Kaya may ganyan na akong lagi ilalagay. Kinabuhi sa tao talaga. Mga ka-friendship, hindi natin pwede ipagyabang. Parang presyo lang yan na mabilihin natin sa palengke. Minsan may ups, may downs. So, let's all be humble. Especially sa mga taong dumaan sa sobrang hirap. Wala tayong dapat ipagmalaki. $1.75, mabuti bumaba konti, no? Kailan lang 2 days ago, parang ang taas. Paligid tayo mga ka-friendship. Bili tayo ng ulam, yung kaya ng budget natin. Sensya na po, medyo maingay.
Magkano kilo po yan? Magkano ang kilo ng liempo po? Magkano kilo po? May mga laruan para sa loob. Klase-klaseng paninda, klase-klaseng tao, klase-klaseng kwento ng buhay ng tao sa palengke nito. Alam po tayo ng sando ni Hillary. May sandote. Hindi ako! Sa taas po tayo. Mga ka-friendship, uwi na po tayo. Nakabili na po tayo ng kunting karne. Hindi ako bumili ng gulay mga ka-friendship kasi may gulay pa kami doon. Sayang naman hindi namin naluto. Uwi na tayo. Masyadong mahal. Mabuti na lang ngayon. 175 na lang ang kilo ng manok. Pero the other day, 2 days ago I think, almost 200. Ayan. Mainit na mainit, but then carry bells. Talaga ang buhay. 'Di ba mga ka-friendship? Kahit sobrang init, laban lang. Laban mga ka-friendship, kahit sobrang init. Baka next time mag-ukay-ukay na rin ako. Sobrang init talaga. Pero kayang-kaya natin yan. Uwi na ako kasi magluluto pa ako. Dito tayo ng ceiling green. Luto tayo ng buto-buto. Ito silang ceiling green. Pasok, pasok, pasok. Nanak, magkano yung ceiling green mo? 300 ang kilo. Reduce ko, Lord. 300 ang kilo. Itong ano ni... 160. Sus Maria Jose, tingnan nyo. Sobrang mahal talaga. Wait muna, Mia. Friendship, flex ko lang po tindahan ni ate. Walang pangalan ate? Okay, so expected natin sa ngayon mga ka-friendship talaga higher yung price sa mga bilihin sa palengke. But then anyway, si ate marunong naman makaintindi kung gusto mo ng kunting-kunti lang. And then immediately, nag-approve na okay lang yan. O, diba? So, punta na po kayo dito. Sorry ha. Punta na po kayo dito. Okay lang si ate. Kaya niyang ano sa inyo kung paano, magkano lang yung bibilhin nyo. Immediately talaga nag-a-adjust siya. So, there you go mga ka-friendship. Hurry, punta na po kayo dito. Malapit lang po ito sa may Commonwealth Market. Along highway lang po ito. So, kung gusto nyo po ng convenient at saka flexible na prices and then the kilos as well, then go ahead. Punta na po kayo dito sa tindahan ni ate. Ayan. Thank you so much ate. Sa kabaitan mo, nakabili po ako ng mga jaman. Jaman sa amin yung mga spices na medyo flexible yung unit price ay out yun din the kilo as well. Kung ano lang kaya mo, marunong si ate makaintindi. Nag-ano po ako mga ka-friendship, naglakad lang kasi. Dadaan po tayo ng generica. Nag-ano po ako, nag-canvas po ako. Nag-canvas ako ng bagong glucometer ni Shelnica kasi yung yung one touch niya mataas po yung price ng ng one touch strips. So nagplano po kami
na magpalit na lang po muna ng glucometer. So, as of now, nagka-canvas po ako kung ano yung mababa na kaya natin. Kaya sobrang init. Lakad. Anyway, malapit naman na. Hindi pwedeng tawaran talaga ang ano ngayon, sitwasyon ngayon mga ka-friendship. Talagang sa palengke, mataas talaga ang mga presyo. Nakita nyo naman. Grabe talaga. Kaya minsan pag you have a lot, you have a small amount of budget, so you must be smart. Mahirap. Kung may nakita akong ano doon sa palengke, customer, kasabayan kong bumili, ang sabi niya, nagkwento siya na before daw, karoon daw siya ng TB, tuberculosis. So far naman daw, siyempre may medication na yan dito, okay na yan din sa Pilipinas, pwede mo nang gamutin right away, pero there's a big chance daw talaga babalik. So kasi ang ginawa kong, kahit man sobrang mahal daw ang gulay, para sa mga fresh foods ang kailangan niya, dahil nga daw pumayat siya ulit, natatakot daw siya na bumalik. Sinabihan ko siya na kailangan mo mag-ingat, kailangan you have a complete rest, kasi isa sa mga bagay na magkaroon ka ng TB or tuberculosis or babalik yung tuberculosis mo is yung kulang ka sa pahinga, and then yung foods, kung pwede lang din sana, they'll have to do another check-up or follow-ups para magiging safe siya. Nakakatakot pala talaga yun, lalo na ngayon, no? Talagang lumubo po yung cases na may mga tuberculosis dito sa Pilipinas. And to those who have been experienced before, matakot po kayo. Kailangan po din yung mag-focus talaga na pagdating sa health nyo, sa diet.